Sama-sama tayong magiging karakli. Naglalagablab ang barge na yan na nakadaong sa barangay San Isidro sa Santo Domingo, Albay. 2 tripulante ang sugatan. Kasamaan ang 20 pang tripulante. Ayon sa opisyal ng barangay, gas leak mula sa kalan ang posibleng pinagmulan ng apoy. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. At naapula ang apoy mag-alas 9 ng gabi. Nasawi ang 1 taong gulang na babae matapos umunong mabitawan habang lumilikas ang kanyang pamilya sa kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha sa Las Piñas kagabi. At ang isang lalaki naman sa Cavite nakagat ng daga. Saksi, si Mark Salazar. Halos mag-zero visibility sa bahagi ng E. Rodriguez, Quezon City dahil sa lakas ng pag-ulan pasado alas 6 ngayong gabi. Ang ilang motorcycle rider sumilong muna para makapagsuot ng kapote. Hila! 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 Kagabi naman, sa Las Piñas, inabot ng lampas taong baha ang bahay ni na US Cooper Ashley Abaw na katabi ng creek. Tumulong sa kanilang paglikas ang ilang rescuer. Pero hindi kinaya ang matinding ragasan ng tubig sa eskinita kaya gumamit sila ng hagdan. Nagkulay itim ang baha sa bahagi ng Patola Street sa CAA pero may mga napilitan pa ring lumusong. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Sa taas ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod, marami ang inilika sa covered court. Sa gitna ng walang patid na ulan, natagpo ang walang malay sa tabing ilog ang 1 taong gulang na babae. Mayroong isang lalaki na tumatakbo papunta rito at binigay sa akin yung isang bata at ang kanyang declaration is nalunod daw. So habang nire-revive namin siya ay dinadala na rin namin sa hospital. Possible po hindi po taga Barangay Talon Tres yung bata na inanod lang talaga. Nadala pa sa ospital ang bata pero binawian ng buhay ayon sa kanyang ina. Nabitawan umano ng kanyang ama ang bata habang lumilikas sa gitna ng baha sa Barangay Almanza 1. Sa Barangay San Isidro, Parañaque, isinakay sa raft ang ilang residente para matawid ang baha. Kwento naman ni US Cooper John Brito, may nagmagandang loob na truck driver na nagsakay sa kanya at iba pang stranded dahil sa ulan sa Sukat Road papuntang Baclaran. Abot tuhod naman ang baha sa bahagi ng Tanay Rizal dahil sa pag-apaw ng imburnal. Abot baywang ang baha sa Davis, Alabang sa Muntinlupa. Ganoon din sa bahagi ng Bacoor, Cavite, pero bahagya namang humupayan mula kaninang madaling araw. Ang tricycle driver na si Tonton nagkawang gawa sa pagtanggal ng mga nakabarang basura mula sa drainage. Kasi barado na po para mabilis po bumaba yung tubig. Nakagat naman ng daga si Jomar sa loob ng kanilang garahe. Kinagat na lang akong bigla. Laki ng daga lumalabas sa tao Agad daw siyang nagpaturok na anti-rabies. Sa Mambog Road, matagal na raw problema ng mga residente ang mabilis na pagtaas ng tubig kahit kaunting ulan lang. Kaya karamihan ay naglalagay ng sandbag sa labas para hindi pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Mistulang ilog naman ang baha sa bahagi ng Blanco Tobato. Ayon sa mga residente, Lunes pa ng gabi may malalakas na pag-ulan kaya umapaw ang dam at ang mga ilog. Nasira naman ang bahagi ng isang tulay sa bayan ng Tulunan dahil sa pagguho ng lupang pinalambot ng ulan. Sa sitio Kabuyaw sa Tuba, Benguet, nagbagsakan ng malalaking bato sa gilid ng bundok. 1 lane lang muna ang nadaraanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Isang patay habang 4 ang sugatan sa salpukan ng 2 truck sa lalawigan ng Quezon. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Humambalang sa bahagi ng Quirino Highway sa Santa Cecilia, Tagkawayan, Quezon ang 2 truck na nagsalpukan pasado alas 10 kagabi. Wasak ang parehong truck. Ang boom truck nawalan umano ng preno sa kasumalpok sa kasalubong na 10-wheeler habang nasa pababang bahagi ng highway. Dead on the spot ang driver ng boom truck matapos maipit sa kanyang pwesto. Pahirapan naman ang pagsagip sa sugatan na driver at pahinante na naipit din sa loob ng 10-wheeler. Ayon sa mga otoridad, bago iyan ay nauna nang nahagip ng boom truck ang isang motorsiklo. Kritikal ang rider at kanyang angkas na isinugod sa ospital.
Halos 4 na oras ang lumipas bago tuluyang maalis ang mga nadisgrasyang truck. Patuloy ang investigasyon. Wala ng buhay at may nakatarap pang kutsilyo sa dibdib ng matagpuan ng isang lalaki sa kanyang bahay sa Antipolo sa Rizal kahapon. Ayon sa Antipolo Police, pinsan ng biktima ang nakadiskubre sa bangkay nang puntahan siya sa bahay. Nang nag-iimbestiga ang mga pulis sa lugar, nakita nila ang isang lalaki na di mapakali. Sa tulong ng mga saksi, napag-alamang ang 20 anyos na lalaki ang huling kasama at kainuman ng 50 anyos na biktima noong Lunes. Base po sa kwento, nagkapikunan po itong dalawa, napikon po itong ating suspect, kaya po nagawa niya po ito. Dala na rin po ng matinding kalasingan. Inamin ng suspect na siya ang sumaksak sa biktima matapos nilang magkaroon ng pagtatalo. Napipikaw ako sa kanya, dami niya kasing sinasabi. Nagsisiyan ko dahil pero uli na. Sinisya na siya nangyayari sa inyo. Sa Malasiki, Pangasinan, patay rin sa pananaksak ang lalaking 18 anyos. Ang suspect, tiyuhin ng biktima. Ayon sa pulisya, nagbibiruan ang biktima at kanyang ina tungkol sa nawawalang pera. Narinig daw ito ng suspect na nakatira sa katabing bahay saka kinumpronta ang mag-ina. Doon na raw sinagot ng biktima ang suspect. Ibigay mo na yung pera kasi pambibili mo lang yan ng shabu, sabi. From there, sinuntok nung suspect si biktima, ngunit nakaiwas, pero po nadulas po siya. Biglang bumunot ng panaksak ng kitchen knife si suspect. At nung tamang-tamang patayo na si biktima, doon niya po nasaksak. Doble ang pagdadalamhati ngayon ng kinakasama ng biktima. 3 buwan pa lang kasi mula nang masawi ang kanilang anak. Sobrang sakit yung ginawa nila. Asawa ko. Wala silang awa. Sobrang sakit sa akin kasi nakasanayan ko. Lagi ko kasama. Arestado ang suspect na nahaharap sa kasong homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, mga kapuso, depende po sa magiging lagay ng panahon, posibleng simula na bukas ang pagsisid sa lawa ng Taal para mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Ian Cruz. Mayat-maya ang Seaborne Patrol ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Sa lawang ito raw itinapon ang katawan ng mga nawawalang sabongero base sa pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Ayon sa PCG rito, handa na sila sakaling iutos na ang pagsisid sa Taal Lake. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake. At ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sabongero. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, sisimulan na bukas ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Depende sa lagay ng panahon. Natukoy na raw nila kung saan uumpisahan ang operasyon. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start, from the start. Kasama sa composite team na sisisid sa Taal Lake ang elite force ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. 3 team na may tig-4 na Navy SEALs ang ipapadala nila. Lahat technical divers na kayang sumisid hanggang 94 meters o 308 feet. Magde-deploy din daw sila ng drone na kayang sumisid hanggang 100 meters. We could even retrieve underwater objects without sending any diver. But unless it's quite complicated like yung mga nangyari sa mga lumubog na mga barko, napapasukin mo sa loob na mahirapan ang drone, lalo kung may tethered ang drone mo, then we have to send out divers. But again, on situation like this, the last option will be the diver. Makakasama rin sa composite team ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Hindi birong hamon ito dahil ang Taal Lake may lawak na 234 square kilometers. 9 beses na mas malaki sa lungsod ng Maynila. Ang lalim niyan nasa 198 meters, katumbas ng 60 palapag na gusali. Malalim kasi yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part, kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog,
Siyempre, lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Dagdag na hamon pa ang patuloy na pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Taal. Pero pagtitiyak ng T-Volks, sa Lawa, safe naman yun kasi alert level 1. Again, TBC lang yung nirecommend natin na huwag pasukin. sinesecure na raw ng PNP ang paligid ng Taal Lake para maihanda ang search and retrieval operations. Pero hindi lang daw sa Taal Lake sila maghahanap. Meron kami mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and other parts in the underlying area. Saka namin ididila. Sakaling wala raw ma-recover na labi mula sa lawa, sabi ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano na hindi nito maapektuhan ng kaso. Anya, hindi raw absolutely necessary na mahanap ang katawan ng biktima para patunayan ang krimen ng pagpatay. Bukod kay Patidongan, isa pang posibleng testigo ang nagpadala raw ng filler kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sa bungero. Mukhang malalim yung gusto lumapit eh. Mukhang malalim. So let's see. Sana nga matuloy. Very interesting yung story, in fact. Yung umabot sa aking feeler. Inaasahang makatutulong ito kung tugma sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Malupit yung sustansya niya. Mahalaga, syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. Bukas naman ang pulisya na makipagtulungan sa investigasyon ang ilan sa 15 pulis na idinawit ni Patidongan at nasa restrictive custody. That's one of the directions that we can take. If some of them will volunteer to be state witnesses or they decided to, but even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspect. Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa 15 pulis. Pero sabi ng NAPOLCOM, ayoko magsalita ng tapos na Lieutenant Colonel lang. Kasi sa karera, simulang-simula pa lang ito eh. At let's just say, kung ikaw naman ang nag-iimbestiga dito, mapapaisip ka eh. Doon lang ba ang level na yan? Di ba kaya meron pang mga involved dyan? Patuloy na nananawagan ng Justice Department sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso na makipagtulungan. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Maring itinanggi ni PCSO Chairman at retired Judge Felix Reyes ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Yan po ay matapos siyang pangalanan ng lumutang na whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Nagbabalik ang saksing si Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang PCSO chairman ngayon ay ang retiradong judge na si Felix Reyes na naglabas ng pahayag ngayong araw para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuyin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sa bungero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Pinuna rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon, nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO. Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa regional trial courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021.
Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang. Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Babala po mga kapuso, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Ninudngud sa baha na isang lola ang kanyang apo sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Batay sa inisyal na investigasyon, Marso pa nangyari ang pagngudngud sa 12 taong gulang na lalaki. Ang sabi ng lola sa City Social Welfare and Development Office, dinidisiplina niya lang noon ng apo na ayaw daw tumigil sa pagligo sa baha kahit pinagbawalan na. Nagsisisi rin umano ang lola sa kanyang ginawa at iginiit na mahal niya ang apo na siya na raw ang nagpalaki. Ayon sa CSWD, isa sa ilalim na ang bata sa counseling at monitoring. Tila may peking testigo umano sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise, tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basehan, ang nabasa umano niyang affidavit ni Michael Murillo alias Rene, ang testigong iniharap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros. Para din noon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Basa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatirang ni Senator Hontiveros. Sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Aligasyon ni Murillo, binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pang-aabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Murillo. It should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Murillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Murillo bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Pagbulusok at pagsalpok sa bahay ng truck sa Binangonan, Rizal, nakuna ng CCTV. Patay ang 43 taong gulang na driver ng truck ng basura na naulila ang kanyang live-in partner at 3 anak. Pati yung mga anak ko, maliit. Iyak nang iyak nga yun. Iiyak siya, nanap siya papa niya. Tiniyak ng barangay na tutulungan nila ang pamilya ng nasawing driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa may-ari ng tinamaang bahay at tindahan para pag-usapan ng danyos. Base po sa report ng ating police sa Binangonan, itong dump truck na ito ay bumabiyahe pababa. Pabulusok siya dahil ang kalsada ay medyo pababa.
Senator Risa Ontiveros naghain ng reklamong cyber libel sa DOJ laban sa 6 na personalidad na anyay nagpakalat ng mapanirang video ni alias Rene. Sinampahan din ng reklamong cyber libel si Michael Maurilio na nagpakilalang alias Rene. Sinabi noon ni Maurilio na tinakot at binayaran umano siya ng senadora para tumistigo laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Bagay na itinanggi ni Ontiveros at sinabing si Maurilio ang nag-alok na tumistigo kaugnay ng umunoy pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang miyembro ng kanyang religious group. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio na isa sa inireklamo, hindi muna siya magkukomento hanggat hindi formal na natatanggap ang summon kaugnay rito. Sabi naman ni Banat Bay, ginagamit ng senadora ang libel laban sa mga kritiko. Tinawag naman ni Tio Moreno ang hakbang bilang legal harassment at bullying. Habang si Ka Eric Celis, tinawag itong pag-atake sa free speech at freedom of expression. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang iba pang respondent sa reklamo ni Ontiveros. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Inilahad ng ilang miyembro ng Duterte Bloc kung bakit si Senate President Chis Escudero ang susuportahan nila bilang leader ng mataas na kapulungan. Bukod sa Duterte Bloc, nakuha na rin daw ni Escudero ang suporta ng 3 pares na magkakapatid na senador. Saksi, si Mav Gonzales. Naghayag ngayon ng suporta para kay Senador Chis Escudero ang tinaguri ang Duterte Bloc sa Senado para manatili siya sa pwesto, ayon kay Senador Bato de la Rosa. Nakapag-commit na kami. I don't know kung nakapirma na yung iba. Ay kayo, sir. Ako nakapirma na ako. I don't know kung nag-usap na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Bloc, napag-usapan namin, we are inclined to support Senate President Chis Escudero. Bukod kay De La Rosa, kasama rito sina Senador Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at magkapatid na Mark at Camille Villar. Batay sa aming pakikipag-usap sa mga magkakaalyadong senador, lumalabas na para rin kay Escudero ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, magkapatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada, at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Pag impeachment na ang pinag-usapan, kanya-kanya kami ng decision dyan. Ito namang sa leadership, nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa partido na we will vote as one, as a block, no? Yung una 4 kami, naging 5, naging 7. Kung sino yung makakatulong sa mga pagsusulong ng mga programa na makakatulong sa mga mahirap. I think hindi lang siguro nagpapatawag si SP Chis ng caucus as a whole, no? The body as a whole. But I think he talks to them as blocks or as groups. Kung tuloy ang kanilang pagsuporta kay Escudero hanggang sa magbukas ang sesyon, meron ng 13 boto si Escudero o mayorya. Pero tuloy pa rin daw sa pangangampanya para kay Senador Tito Soto ang kanyang grupong Veterans Bloc na binubuo ng 5 senador. There are mini caucuses that are happening still right now. I believe Senator Laurie Legarda has been meeting also several individual senators. Senator Soto as well and Senator Ping Lacson are meeting individual senators. It's a slow process, but eventually we'll never know. On the 20th of July, we'll see what happens. Hindi pa malinaw kung para kanino ang ibang senador, pero nababanggit ang mga pangalan ni na Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa mga magkakaroon ng komite kung mananatili sa pwesto si Escudero. Nang aming tanungin, sinabi lamang ni Pangilinan na hintayin na lang ang pagbubukas ng 20th Congress, habang wala pang tugon si Aquino. Si Senador Risa Ontiveros na nangampanya para kina Pangilinan at Aquino noong eleksyon, sinabing mananatili siya sa oposisyon. Hindi ako na-hurt, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Nababanggit din ang pangalan ni Senador Win Gatchalian sa mga mabibigyan ng komite. Hinihingan pa namin siya ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.
Kahalagahan ng bioscience sa pagpapaunlad ng ekonomiya ang naging sentro ng 47th Annual Scientific Meeting o ASM ng National Academy of Science and Technology Philippines. Sa unang araw ng pagtitipon na ginanap sa Maynila kanina, binigyang diin ni NAST Philippines President Jaime Montoya ang mga maitutulong ng bioscience para sa responsableng paggamit ng mga likas na yaman at pagbalanse sa mga planong pang-ekonomiya at pangkalikasan. Dumalo sa pagtitipon ng ilang opisyal ng pamahalaan, iba't ibang embahada, pribadong sektor at mga eksperto sa agham. Oh my gosh, y'all look. Oh no. Oh no. Tinangay ng rumaragasang baha ang isang bahay sa New Mexico sa Amerika. Bunsod po yan ng malalakas na monsoon rains. Hindi bababa sa 3 ang naitalang nasawi, kabilang ang 2 bata. Maraming iba pa ang natrap sa loob ng kanilang mga bahay at sasakyan. Sa Texas, umabot na sa 109 ang kumpirmadong nasawi, bunsod ng matinding flash flood nitong weekend. Mahigit 100 pa ang hinahanap ayon kay Governor Greg Abbott. Nakikisimpatya ang Malacanang sa mga biktima ng baha sa Amerika at patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng Consul General sa mga Pilipino sa Kirk Country. Sa ngayon, wala pang naiulat na may Pilipinong apektado. Isang bagong low-pressure area o LPA ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa nito maging bagyo sa susunod na 24 oras. Hindi naman inaasahan na maging bagyo ang LPA na nasa silangan ng PAR. Patuloy rin binabantayan ang dating bagyong Bising na may international name na Danas. At sa ngayon, ayon sa Pag-asa, patuloy na iiral ang habagat na maapektuhan ng ibang weather disturbance. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa bansa, lalo na sa kanlurang bahagi bukas ng umaga. Sa hapon naman, uulanin ang halos buong Luzon. May malalakas na pag-ulan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa at meron na rin po sa Bicol Region. At bago naman magtanghali bukas, posibleng ulanin ang Metro Manila na pwede rin maulit sa hapon o kaya sa gabi. Sa Visayas at Mindanao, maaari rin makaranas ng ulan lalo na sa hapon. At posible ang malalakas na ulan sa Western Visayas at Negros Island, pati na sa halos buong Mindanao. Kaya pinag-iingat ang mga lahat sa banta ng baha at landslide. Inamin ni David Licauco na isa sa kanyang mga goal ay ang magpakasal. Handa na nga raw siya para rito, 3 hanggang 4 na taon mula ngayon. Pero nang tanungin kung meron na nga ba siyang special someone. Meron na ba? Hindi ko sure. Sometimes kasi private. Diba? Sometimes. Sometimes we learn. Sometimes we say, sometimes we learn. This time I have learned. You have learned to keep things private? Yeah, I mean, it's not to say na meron ako, di ba? Parang just don't wanna let people know. Pinayuhan naman ni David ang best friend na si Dustin Yu na huwag na isipin ang mga hater. Maingat na ibinaba ang estudyanteng yan matapos himatayin sa loob ng kanilang silid-aralan sa Palo, Leyte. Ayon sa ilang guro sa eskwelahan, hindi itong unang beses na may nahimitay roon na mag-aaral, lalo na mula sa grade 7. Nagkaroon daw ng kakulangan sa classroom matapos masunog ang isang silid at ilipat muna sa ibang classroom ang mga apektadong estudyante. Ayon sa tagapagsalita ng DepEd sa Palo, nakikipag-ugnayan sila sa DRRM personnel ng paaralan para masolusyonan ang problema sa silid-aralan. Feeling big winner pa rin ang Chares o ang duo na Charlie Fleming at Esnir. Third big placer man, damang-dama naman daw nila ang pagmamahal mula sa outside world. Mission accomplished naman daw sila sa pagtayo ng bandera ng mga tulad nilang breadwinner at pati ang LGBTQIA+ community sa pamamagitan ni Esnir. Sa GMA Integrated News interviews, matapang din nilang sinagot ang mga puna gaya ng pagiging immature daw ni Charlie at ang pagiging playing safe ni Esnir sa loob ng bahay ni Kuya. I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also.
And if they could really give people chances, if they could really give the teens in my generation chances and get to see the good spots of them, just like how they gave me a chance inside the house po. Kasi siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. Feeling ko siguro talaga nila na, gusto ko po mag-spread ng positivity sa bahay. Laughters, ganyan. Kasi gusto ko po na itong season na to, habang andito po ako, ay ma-love po ng mga tao yung personality ko. At the same time, ma-love po nila ako bilang bakla. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.